Hello, Taurus. Ito na yung reading mo para sa last week ng month na ito. For the week of November, sabi ko August, baka meron something about the month of August. So, itong week na to, November 24 to 30. Pero lahat ng reading ko rito ay timeless, kahit naman hindi mo ito mapanood sa mga petsang nakalagay dyan sa title. Okay? So, ano yung mga messages, energies? General reading only, ha? Unang card mo, boundaries. Faith. Assertion. Tapos ito yung pinaka-affirmation card mo, closing message mo mamaya sa dulo natin yan. Titignan. Two of Swords for the overall energy. Challenge the Two of Wands. What is the blessing? You have the Seven of Cups. Financial, career, kabuhayan. You have Three of Cups. And sa love life mo, you have Seven of Swords. So, bottom ng deck, meron ka ditong Eight of Cups. So, may mga water signs dito. Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede rin may Aries, may Gemini, Libra, Aquarius. Okay? So, ito muna tayo. Mga numbers na lumilitaw sa cards, meron kang 28, 20, number 1. Pwede rin may 2, may 7, may 3. Sinasabi dito, this is the card of saying no. Kailangan mong mag-set ng mga limitasyon ng boundaries itong week na ito. Whether ito ay para sa sarili mo, in general, or para sa ibang bagay, boundaries para sa ibang tao, no? Learning how to say no or saying no. Pagsiset ng limitasyon, boundaries daw, Taurus, regarding something. Excuse me, nadighay ako. Meron ka rin card ng faith. At saka assertion. I think meron talagang mga tao rito na pwedeng ipipilit nila yung gusto nila eh. Pwedeng ikaw yung pinapatungkulan nito. Or pwedeng hindi rin ikaw. Pwedeng yung tao na nakakadil mo. So, case-to-case basis to. No, bahala na kayo kasi general reading lang naman ito. Pwedeng tumugma, pwedeng hindi. Meron kasi ditong person na ipipilit niya talaga yung gusto niya. Pero yun na nga, may limitasyon lang talaga kahit na anong gawin mo. Kung ikaw man yan, mag-set ka ng may goal ka,
Pero mag-set ka pa rin ng limitasyon mo. May mga bagay dito na hindi ka talaga pwedeng mag-trespass, lumagpas doon sa hangganan. Pagtungkol sa sarili mo yan. Ngayon, when dealing with other people, mga sinasabi dito, ikaw yung mag-set ng boundaries. Kung meron mang mga tao dito na ipipilit nila yung gusto nila. At saka dito sa faith, parang may something dito. Ang na-feel ko nung una ko nakita to, parang ito ay pagsubok para sa'yo. Ititest kasi kung hanggang saan yung kaya mo eh. Ititest hanggang saan yung limitasyon mo, hanggang saan yung faith mo. Pagdating dito sa card na to, yun yung more on na feel ko nung nakita ko tong card na to kanina. Okay? So, pwedeng ititest yung patience mo, resilience mo, yung temper mo. Hindi ko alam eh. Kasi general reading to eh. So, sabi ko nga, bahala na kayo kung paano nag-resonate sa inyo yan. Now, with the overall energy, you have the Two of Swords. This is a card ng conflict about making a decision. This is pagiging stuck. But, dahil lumitaw yung Two of Swords reversed sa'yo, it could be na makiklear out na yung doubt mo, hesitation mo. Ano man itong nagiging reason bakit hindi ka makamove forward, bakit hindi mo maumpisahang gawin yung dapat mong gawin, bakit hindi ka makapag-decide, bakit ka nai-stuck dito sa connection na to or situation mo na to. Okay? So, yun. Nakikita ko dito finally, makakapag-make ka ng move, makakapag-make ka na ng decision. Yung period ng pagiging stuck mo will eventually end this week or in the coming days, weeks. No? Kasi itong reading na to pwedeng mag-stretch ito not only for this week kasi ito ay timeless. Okay, ngayon when it comes to challenge naman, challenge talaga mayroon something about boundaries. Patingin ako dito na feel ko na naman boundaries eh. Alam mo parang pinaka-challenge mo is yung possibly may kinalaman sa path na pipiliin mo, tatahakin mo. Kasi ito ay dalawang paths. Pwedeng yung iba, pwedeng this is paghihiwalay ng path, landas, pwedeng pagpili ng between dalawang opportunities, pagpili between dalawang scenarios. Kasi kung ano man itong dalawang option, path na tatahakin mo. Pwedeng yun yung magiging challenge mo eh. May kinalaman sa path na tatahakin mo, pipiliin mo eh. Or pwedeng iba, pwedeng ang challenge sa inyo is yung pagsiset foot, pag-start, pag-initiate. Or could be na pwedeng may kinalaman sa specific na pinaplano mo, goal mo, paano mo mabibigyan ng realization yon ng buhay. Paano siya mag-move. Kung puro ka lang plano, tapos ayaw mo namang, alam mo yon hindi mag-take off yung plano mo na yan. Sabihin, hindi nag-aalis doon sa spot. No? So, ibig sabihin, hindi nagti-take off, hindi gumagalaw. Ang possible reason is hesitation. O naman conflict yan, hesitation na may kinalaman sa pagpili netong path na ito eh. Pero sabi ko nga, makiklear na yan with the Two of Swords, di ba? Kanina, sabi ko parang makaka-move forward ka, makakapag-make ka na ng move. Minsan kasi itong card na to, pwedeng indication dahil nasa challenge siya. Takot kang, mag-take ng risk. Pwedeng yun yung challenge mo eh. Ano yung mga risk dito? Yun. Kung ano man yung mga risk na kakaharapin mo. Ngayon, with the blessing, yung advantage mo naman, somehow, meron kang mga possible scenarios dito with the Seven of Cups, which is ibig sabihin,
pwedeng hindi lang naman din kasi isang opportunity yung daraan sa'yo. So, may pagpipilian ka pa rin, may mga options ka pa rin. So, nasa sa'yo na lang talaga, alin dito sa mga to yung pipiliin mo. Whether this is about things, about situation, or about connections. Okay? Merong mga iba-ibang eksena rito, may mga iba-ibang option scenarios na maaaring yun yung kahantungan mo. Depende na lang talaga yan sa choices na gagawin mo. 'Di ba? Kung ano man yung mga kung ano man yung mga choices natin, pagti-take natin ng actions, yun naman actually yung nagiging basihan ng kung ano yung mga outcome na patutunguhan natin, results, outcome or future natin. So, kung akong tatanungin, ito ay choose wisely. Okay? Gamitin mo lahat yung powers mo, intuition mo, para lang dito sa, na hindi ka magkamali dyan sa na yan. Sa pagpipilian mo na yan. Pero wala naman kasing perfect na journey dito sa buhay natin. We are just humans na hindi naman imposible na hindi tayo magkakamali. No? So, kumbaga, ang ibig sabihin doon, whatever yung piliin mo dyan, yun yung magiging outcome mo. So, if ever na, sabihin na natin, nagkamali ka dun sa choice mo na yan, decision mo tinik, path mo na tinik, nasa sayo na lang talaga kung paano mo siya imamaniobre. Para mabago mo pa rin yung outcome mo. Somehow, we still have the power to do that. Kasi sabi ko nga, lahat naman ng mag-shape ng pinaka-future mo or outcome mo is base yan sa mga choices or actions na gagawin mo. Okay? Ngayon, when it comes to financial, kabuhayan, career, you have the Three of Cups. I think this is something like misunderstanding pagdating sa pera. Pwedeng may mga tao dito na tubig at langis, kayo sa bahay, or sa work ito, basta meron something dito na it doesn't mix well. Kasi nga tubig langis eh. Hindi naman naghahalo talaga yun eh. So meron something na paghihiwalay, kumbaga may mga taliwas, hindi in harmony siguro, hindi magkasundo. Hindi ko alam eh. Kumbaga, merong sa pula, sa puti, or sa itim, sa puti, parang ganon. Kumbaga, hati yun. Parang hati eh. Yung mga tao dito eh. Okay? So, pwedeng walang unity, pwedeng hindi magkasundo about something. It could be a project, could be anything related sa pera, sa career mo na hindi nagwo-work ng maayos. Kasi meron something na hindi talaga swak na pagsamahin. Dahil nga siguro may differences, di ko alam, or conflict between doon sa dalawang sides na yun, dalawang partido na yun, o dalawang tao, whatever, or dalawang course of action. Kung course of action yan, kung hindi man people yung pinag-uusapan dyan. Ngayon, when it comes to your connection, love life, you have the Seven of Swords. I see that this person will try to make up doon sa kanyang mga kasalanan sa'yo, atraso, pagkukulang, kalokohan na ginawa before or recently. So, I can see this person na gusto niyang bumawi. Gusto niyang ituwid yung kanyang mga mistakes. Whether ikaw yung pinapatungkulan ng baraha, energy mo man yung nababasa o energy ng person na nakaka-deal mo. Kaya lang, syempre, when it comes to mga ganitong klaseng scenarios, kung nagkaroon na ng betrayal before, cheating, whatever, pwede kasing
may mga trust issues. So, kung ako tatanungin, it depends na lang kung kung yung isa is willing to accept itong pagbabago na to, itong pagme-makeup na itong person na to. Kung mapagkakatiwalaan pa ba, kung tatanggapin pa ba, bibigyan pa ba ng chance, i-allow pa ba. Pero yun yung main na energy na na-pick up ko, na kung sino man ito, whether ikaw man yung tinatamaan dito, kung energy mo man yan, energy ng person mo, gusto niyang patunayan uli yung sarili niya. Gusto niya sigurong mag-repent or whatever, babawi. Yun lang yun. So bottom naman, what you don't see coming, you have the 8 of Cups. Yes. This is an unexpected comeback. Possible related dun sa love life dito. Kasi nga sabi ko nga meron ditong someone na i-redeem niya yung sarili niya, someone na magme-makeup, babawi, di ba? Itutuwid yung mali, whatever, etc., etc. Ito rin yun. So, ang something dito na hindi mo na foresee, hindi mo na-expect is meron some kind of pagbabalik. Whether tao yung pinag-uusapan dito or situation in general. Okay, pwedeng ikaw din to na hindi mo in-expect na babalik ka rin pala dun sa inalisan mo na yon, kung ano man yun. Okay? And for your closing message, last card mo is the Bringer of Light. Tignan natin ano yung magandang message para dito. So, Bringer of Light, the glow candle brings a gift of renewal. O, diba? Something about starting again. Baka ngayon yung comeback mo to. Whether itong comeback na to pwedeng sa love life mo, pwedeng hindi. Pero dun sa love life mo, may lumilitaw kasing comeback din renewal So, balikan natin. Bringer of Light. The glow of candle brings a gift of renewal and sacredness beyond time. This spiritual flame burns away the untrue to bring you clear sight. So, pwede rin may clarity, no? Napaparating sa iyo. Watch entrancing flame dancing in a darkened room. Allow it to transform and transcend the everyday and mundane and bring your being into a state of focus. At ang pinaka-affirmation mo, Taurus, I am purified by the light. So definitely, something will be given, clarity, kaliwanagan. So that's your message for this reading, Taurus. Thank you so much for being here. If you're new, don't forget to subscribe, like, follow. Pa-share na rin, pa-comment, pa-leave ng like, ng heart. Kung gusto niyo ng private reading, dumiretso kayo dun sa Purple Tin. Dun sa Blue App. Yung Purple Tin ko, official, may blue check. Pag walang blue check, yun yung mga fake na nagpapanggap na ako. Kayo na lang po ang mag-message sa akin kasi I will never message you para mag-offer ng kung ano-ano. Hindi ko rin po kayo if-friend request. Thank you dun sa mga nag-i-stay sa membership natin, sa mga bagong pasok na member, mga nag-avail ng subscription, mga masipag magpadala ng stars or super thanks, yung mga laging gaabang ng readings, and hindi nag-i-skip ng ads. Godspeed till our next reading, babush.